Sa loob ng ilang oras, maaaring baguhin ng isang armas ang buong gera sa Middle East. Hindi ito nuclear, hindi ito stealth aircraft. Ito ay isang missile na mas mabilis kaysa sa karamihan ng armas ng Amerika ngayon. At hanggang ngayon, hindi pa ito officially handa para sa deployment. Pero malapit na itong lunsarin sa Iran. Noong April 29th, 2026, nagpadala ng opisyal na kahilingan ang America's Central Command, ang CENTCOM, sa Pentagon. Ang kahilingan, ipadala ang Dark Eagle, ang long-range hypersonic weapon ng US Army sa Middle East. Pinag-aaralan na ngayon ng Pentagon kung ito ay ibibigay. Kung ma-approve, magiging unang beses sa kasaysayan na gagamitin ng Amerika ang hypersonic weapon sa totoong gera. Kaya kailangan na nila ito ngayon. Inilipat ng Iran ang kanilang mga ballistic missile launcher. Mas malalim sa loob ng bansa, mas malayo sa abot ng America missiles. Ang precision strike missile ng Amerika ay may range na around 500 kilometers lamang. Ibig sabihin, hindi na nito kayang abutin ang mga bagong target. May kakulangan na sa abot ng depensa ng Amerika. At yon ang ina-address ngayon ng Dark Eagle. Ang Dark Eagle ay binuo ng Lockheed Martin para sa US Army. Hindi ito tulad ng ordinaryong missile. May dalawang pangunahing bahagi ito, isang malaking rocket booster at ang tinatawag na hypersonic glide body. Ang booster ang naglulunsad nito pataas sa atmosfera. Pagkatapos, ang glide body ang bumababa patungo sa target sa bilis na lampas Mach 5 habang nagbabago ng direksyon. Halos imposibleng mahuli ng radar. Para maintindihan kung gaano ito kabilis, ang isang eroplano ay lumilipad sa around Mach 1. Ang Tomahawk cruise missile ng Amerika ay Mach 0.75, mas mabagal pa kaysa sa eroplano. Ang Dark Eagle ay Mach 5 pataas, halos 6 na beses na mas mabilis. Ang 1,000 miles ay kaya nitong marating sa around 15 minutes. Sa oras na malaman ng Iran na papalapit ito, wala na silang sapat na time para kumilos. Ang karaniwang missile ay sumusunod sa isang tuwid na arc, parang isang bala na diretso ang takbo. Madali itong hulaan ng radar, pero ang Dark Eagle ay iba. Nananatili ito sa loob ng atmosfera, nagbabago ng taas at direksyon at dumarating sa target mula sa hindi inaasahang anggulo. Ang mga pinaka-advanced na air defense system sa mundo, kahit ang S-400 ng Russia, ay hindi dinisenyo para sa ganitong uri ng banta. Kumpara sa Tomahawk Block 70, ang pinaka-advanced na cruise missile ng Amerika ngayon, malayo ang pagkakaiba. Ang Tomahawk ay Mach 0.75. May range na around 1,600 kilometers at umaasa sa stealth para makalusot. Ang Dark Eagle ay Mach 5 pataas. May range na around 2,776 kilometers at gumagamit ng bilis at maneuver para makalusot. Para sa mga underground missile city ng Iran, mabagal ang Tomahawk. Ang Dark Eagle ay hindi. Isa sa pinakamalaking problema ng Amerika sa Iran ay ang mga TEL o Transporter Erector Launcher. Ang mga ito ay mobile missile launcher na kayang mag-set up, mag-fire at magtago sa loob ng 20 hanggang 30 minutes. Sa oras na mag-launch ng Tomahawk mula sa Gulf, aabot ng more than 1 hour bago makarating sa inland Iran. Ibig sabihin, matagal nang nakaalis ang target. Pero sa Dark Eagle, 15 minutes lang. Wala nang sapat na time para tumakas. Noong April 30, 2026, binrief si Presidente Trump ng CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper
Dalawa lang ang option ayon sa kanya. Una, gumawa ng deal. Pangalawa, ayon sa mga ulat, durugin ang kapasidad ng Iran ng tuluyan. Hindi pa tapos ang negosasyon. Hindi pa satisfied si Trump sa proposal ng Iran. Ang Dark Eagle ay naka-standby. Pero narito ang katotohanan na hindi lantaran sinasabi ng Pentagon. Ang Dark Eagle, hindi pa ito officially operational. Around year 2023, na-cancel ang test launch sa Cape Canaveral dahil sa mechanical problem. Bago ang mga tests sa year 2024, umabot ng 3 years na walang matagumpay na full system test. Ang huling full end-to-end test ay around December 2024 at ang pinakabago ay around March 2026. At narito ang mas malaking usapin. Ayon sa mga defense sources, around 8 missile lang ang meron ngayon ang Amerika, 8 missile. Iyon lang, isang full battery, 4 na launcher, 8 missile. Ang total cost ng deployment ay around $2.7 billion. Tanong ngayon, sapat ba ito bilang deterrent laban sa Iran? Isang bansa na may daan-daang underground missile facility. O ito ba ay isang limitadong unang hakbang? Pero huwag kalimutan ang psychological na epekto nito. Hindi lang isang armas, ito ay mensahe. At ang mensahe ng Dark Eagle ay malinaw. Kahit ilipat ng Iran ang kanilang mga launcher sa pinakamalayo na bahagi ng bansa, naaabot pa rin ito ng Dark Eagle. Sa 15 minutes, walang babala, walang sapat na time para tumakas. Yon ang kapangyarihan ng hypersonic, hindi lang puwersa, kundi panakot. Ngunit may panganib din sa kabila nito. Kapag nalaman ng Iran na may armas ang Amerika na kayang tamaan ang kanilang mga launcher sa loob ng 15 minutes, ano ang maaaring mangyari? Ayon sa mga analyst, maaaring matrigger ang tinatawag na use it or lose it mentality. Ibig sabihin, bago pa ma-deploy ang Dark Eagle, maaaring mag-launch muna ang Iran ng lahat ng kanilang missile. Ang deterrence kung minsan ay nagdudulot din ng mas mabilis na gera. Sa kasalukuyan, umiiral pa ang ceasefire. Wala pang exchange of fire sa pagitan ng dalawang panig. Pero tumitindi ang tensyon bawat araw. Ang Iran ay nagreklamo tungkol sa naval blockade ng Amerika sa Strait of Hormuz. Sinabi ng Iranian President na ito ay intolerable. Si Presidente Trump naman ay malinaw. Walang deal kung hindi susuko ang Iran sa nuclear weapons. Mataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. At para sa atin sa Pilipinas, huwag isiping malayo ito sa atin. Ayon sa mga eksperto, kung matagumpay na magamit ang Dark Eagle laban sa Iran, ito ay direktang mensahe rin sa China. Dahil ang China ay may sariling hypersonic missile, ang DF-17, at ang susunod na deployment ng Dark Eagle ayon sa mga pagsusuri ay maaaring sa Guam o sa mga base sa Indo-Pacific. Kasama na ang Pilipinas. Isipin ninyo ito, ang Dark Eagle na may range na around 2,776 kilometers. Kung nakabase ito sa Northern Luzon o sa Guam, naaabot nito ang South China Sea, ang Taiwan Strait at ang mga base ng China sa Spratly Islands. Ang armas na ngayon ay nakatutok sa Iran. Bukas, maaari itong gamitin para sa proteksyon ng ating karagatan. Ang PH-US Alliance ay hindi lang papel. Ito ay hypersonic na realidad. Ang Dark Eagle ay hindi lang isang missile. Ito ay simula ng bagong kabanata sa kasaysayan ng gera. Ang subsonic era, ang panahon ng mabagal na cruise missile, ay malapit nang matapos. Ang tanong ngayon ay ito,
Handa na ba ang mundo sa isang armas na walang babala at halos walang oras para kumilos? Iran, maaaring ito ang unang makaranas ng ganitong uri ng gera. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.